Mga kabunyog, mga kababayan, nasa Pilipinas man po kayo o nasa labas ng bansa, umaga man po sa inyo dyan ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, tanghali man po, hapon o gabi. Muli po ang ating pong pagbati ng magandang araw, Pilipinas, mundo. Okay, so mga kabunyog, mga kababayan, itong si Roque, mga kabunyog, mga kababayan, itong mga DDS, ang kinakalat nila ngayon na narrative kaugnay dito sa China, ang sinasabi nila Roque, si Marcos Jr. daw ay mayroong secret deal o sekretong usapan sa United States of America. Yan ang sinasabi nila Roque at ng mga DDS. Sila Badoy, sila Celes, basta mga diehard Duterte supporters, maka China, kung pinapalaki nila ngayong narrative, si Marcos Jr., kaya daw yan kumiling sa US. Dati panahon ni Duterte kasi maka-China ang gobyerno ng Pilipinas. Maka-China ang gobyerno ng Pilipinas nung panahon ni Duterte. Panahon ni Marcos, pumihit ang Pilipinas papunta sa US. US na ngayon ang kaalyado ng Pilipinas sa ilalim ni Marcos Jr. Anyway, ang sinasabi nila Roque ngayon, ng mga DDS, si Marcos Jr. ang dahilan ng pagpihit niya, bakit galing sa US, galing China, biglang nag-pivot. Ibig sabihin, pumihit papunta ng US. Kabunyog Rogelio Tapado, kumusta kayo sa Los Angeles, California, US? Patrick Jan Flores, mabuhay po rin kayo. So sabi nila Roque, si Marcos Jr. daw, kaya daw yan ganyan kasi may secret deal sa US. At ang secret deal daw na yan, kaya may usapan daw kay Biden eh. Ang usapan daw ni Marcos Jr. sa US, ito hindi tayo sa sinasabing naniniwala tayo Pinapaalam ko lang sa inyo ito kung ano yung narrative na ginagawa nila, anong narrative na sinasabi natin. Ang narrative, yung kwento. Kumbaga, ito yung fake news o disinformation na kinakalat nila para siraan ang administrasyon ni Marcos. Hindi tayo tagapagtanggol ni Marcos. Pero gusto kong i-present ito sa ating mga viewers at followers para malaman natin yung takbo ng mga propaganda ng China na pinapalaganap naman ng mga Pilipinong traidor sa bayan. Kasi sa ngayon, labanan ng narratives yan, mga kabunyog. Social media narratives, labanan yan. Propaganda war ito eh. Ang propaganda war ng China, ang pinapalaganap ng China na si Marcos Jr. ay kaya iniwan sila ang China, binago yung policy mula sa dating policy ni Duterte na maka-China, biglang pumihit si Marcos Jr. sa US. Ayon sa China, ang dahilan daw niyan ay si Marcos Jr. ay mayroong deal sa US. Ano yung deal na to? Itong secret deal na to. Ang secret deal daw na ito ni Marcos Jr. ay yung mga tagong yaman ng Marcos sa US na hindi nakukuha ng mga Marcoses, ibibigay na sa kanila. Yan daw ang deal sa US. Parang i-release na ng US yung mga tagong yaman ng Marcos, kapalit niyan, si Marcos ay magiginang maka-US. Yan ang kinakalat ng China. Ang malungkot dyan, yung propaganda na yan ng China na sinisira si Marcos Jr., yan din ang sinasabi ng mga supporters ng DDS. Sila Roque, sila Panelo, hindi ko masyadong naririnig si Panelo na nagsasabi ng ganyan. Pero sila Cele, sila Badoy, yun, ganyan talaga ang kanilang narrative. Yan ang narrative na kinakalat nila. Tulad nito, tingnan nyo ito mga kabunyog. Ito, mayroong follower si Roque. Ito yung comment ng follower ni Roque, basahin natin. Pero ito rin yung kasi yung sinasabi ni Roque. Basahin ko sabi dito nitong Carmelita Gatchalian, follower ni Roque. Naniniwala sila sa mga sinabi ni Roque. Sabi nito ni Carmelita Gatchalian, "Good evening, Attorney Harry. Peace, not war. True, mas mahalaga ang buhay kaysa sa mga bato-bato sa SCS, ibig sabihin South China Sea. Para lang ipagmayabang ang katapangan at makipagyera. Hindi naman mahalaga kay PBBM ang buhay ng mga Pilipino.
kundi ang interest nila na mabawi ang ill-gotten wealth nila, kaya panay ang bulong kay Biden. May secret deal sila. Besides, madali silang mag-escape when he announces war. Iiwan na lang tayo for our untimely death. Yun. Yan ang kanilang kinakalat na narrative, mga kabunyog. Yan ang kanilang kinakalat na narrative. Na si Marcos Jr., ang US ay may usapan. Ha? Yan daw yung usapan ng US at saka ni Marcos Jr. Na si Marcos Jr. kakalas na sa China, hindi na yung tulad ng policy ni Duterte na pro-China, si Marcos Jr. magiging pro-US. At dahil pro-US na siya, ang kapalit naman yan, bibigay na ng US yung mga nakatagong yaman. Yun yung sinasabi ng US. Ay sinasabi ng mga DDS. Pero sa ginagawa daw ito ni Marcos, napapasubo ang Pilipinas. Umiinit ang tensyon, kaya tayo napapasubo sa gera. Kaya pagdating daw ng panahon, pag nagkagira tayo sa US, pag nagkagira tayo sa China, si Marcos naman, tatakas daw yan sa Pilipinas, pupunta daw yan ng US. Tayo ngayon ang iiwan, marami daw sa ating mamamatay. Bakit daw? Pinaglalaban natin yung West Philippine Sea, mga buto lang naman yan. Kaya lang, kahit mga bato lang daw yan, pinaglalaban daw yan ni Marcos Jr. dahil nga mayroon daw usapan sa US, yung yaman na nakatago, ibabalik na sa kanila. Ayan. So nakita nyo mga kabunyog, napanood nyo, ganyan yung narrative nila ngayon ng mga DDS. Ganyan po. Yan yung narrative ng mga DDS ngayon. Makikita nyo, paulit-ulit yan. Araw-araw, ganun na yung kanilang narrative na kinakalat. Tayo dapat mga kabunyog, hindi man tayo makamarcos, hindi naman natin sa pinagtatanggol si Marcos, pero dapat i-counter natin yung mga narrative na yan. Kasi yung kasing mga makamarcos na mga sa social media hindi gaanong aktibo. Pero pag yung problema, yung mga vloggers ng Duterte, pinupunduhan ng China, pinupunduhan ni Sara, pinupunduhan na nila Duterte, maraming pera. Maraming pera. Kaya ngayon, makikita nyo ang social media nila, napakatudo, araw-araw. Araw-araw. Yung mga vloggers ng Duterte, nagsasama-sama na naman. Pinagtatanggol si Sara, pinagtatanggol si Kibuloy, pinagtatanggol ang China. Ganun. Ganun ang kanilang pinagkakaabalahan ngayon. Pinagtatanggol si Kibuloy at ang SMNI. Pinagtatanggol si Sara. Pinagtatanggol ang China. Yun. Napakatindi po ngayon. Napakarami nila ngayon na pera. Kaya makikita nyo, nakakasuka sa social media. Talagang kalat ang kanilang propaganda. Pero dapat tayo din, maging aktibo rin, mga kabunyog, mga kababayan. Labanan natin yan. Hindi dahil pinagtatanggol natin si Marcos. Pero kailangan nating makounter ang propaganda nila. Ang ikinakalat nila, parang tayo, dahil lumalaban tayo sa China, gusto natin gera. Hindi tayo. Sino bang gusto ng gera? Sino ba ang gusto ng gera? Wala. Hindi natin gusto ang gera. Kaya lang, kailangan nating maganda sa gera. Bakit? Kailangan ipakita natin sa China na hindi tayo duwag. Hindi tayo gusto ng gera, pero hindi rin natin aatrasan ng China sa mga ginagawa niya. Kasi ang gusto talaga ng China sa atin, ganito. Pinaliwanag ko na ito sa nakaraang mga vlogs ko. Ang China, ayaw din niya ng gera. Bakit ayaw din ng China ng gera? Yan yung sinabi ng maritime security expert si Ray Powell. Tama yun, naniniwala ako dun. Sabi ni Ray Powell, yung maritime security expert, ang sabi niya, hindi naman ang China gusto ng gera kasi pag nagkagera sa mundo, yung negosyo ng mga bansa, maapektuhan yan, maaabala yan. Bakit gusto ba ng China? Ang dami niyang negosyo. Ang dami niyang investments, ang dami niyang mga produktong hindi maibenta. Bakit siya magkikipaggera? Bakit siya makikipaggera? Kaya lang, ang gusto ng China, makuha yung mga teritoryo sa South China Sea, kabilang na yung West Philippine Sea. Gusto yan makuha ng China sa pamamagitan ng pananakot sa atin. Binubuli tayo, hinaharas tayo. Ngayon, kung tumiklop tayo, sumurinder tayo, ayaw na nating ipaglaban yung ating sovereignty at sovereign rights, okay yun sa China. Yun talaga ang gusto nilang mangyari. Parang
mag-submit, magpailalim sa kanila, sumunod sa gusto nila. Pero hindi naman talaga gera ang ano ng China. Ayaw din nila ng gera. Tinatakot lang tayo ng kunwari gera-gera. At tayo naman ngayon, may mga Pilipino na traidor sa bayan, sinasabihan tayo na wag daw tayong lumaban sa China. Kasi magkakagera kapag lumaban tayo sa China. So anong ibig sabihin nila? Ang ibig sabihin nila, sumunod na tayo sa gusto ng China para walang gulo. Ang comment nga dito nitong nag-comment kay Roque, mga bato lang daw naman ang nandun sa South China Sea o West Philippine Sea. Bakit pa daw pinaglalaban natin yan? Imagine niyo yung mga kaisipan na yan. Mga bato lang daw ang nandun. Kung mga bato lang ang nandun, bakit gustong kami ng China? Mga mali yung argumento nitong mga tao ng DDS eh. Wag na daw nating ipaglaban ang West Philippine Sea kasi mga bato lang naman ang nandun. Bakit daw tayo makikipagbatayan sa mga bato na yan? Di ba? Eh kung mga bato lang ang nandyan, bakit ang China gano'n na lang ang interest na makuha yan? Ibig sabihin, napakayaman ng area na yan. Mayaman yan sa natural gas, mayaman yan sa langis, mayaman yan sa pangisdaan. Sinurbay na yan ng China. Sinurbay na yan ng China. Yun ang dahilan bakit gusto nilang kamkamin yan. Kaya mali yung sinasabi nito na mga bato lang naman daw yan, ipakikipaglaban ba natin yan? Anong gusto nila? In short, ang gusto nila, surrender na natin yan. Huwag na natin ipaglaban kasi mga bato lang naman yan. Gawin na lang natin yung ginawa ni Duterte, huwag nang lumaban sa China. Kumbaga, yun ang gusto nila eh. Pero mali yun. Ngayon, para humina ang paglaban natin sa China, kasi mga maka-China nga sila, sinisiraan si Marcos Jr. Pinapalabas na si Marcos Jr. ay may secret deal sa US. Tayo, wala tayong alam dyan sa mga secret deal na yan. Ayaw nating patampukin yan kasi wala namang proof yan. Walang ebidensya yan na mayroon ngang secret deal si Marcos sa US. Fake news yan. Disinformation yan. Kapag sinakaya natin yan, magagalit tayo sa administrasyon ni Marcos, susuportahan natin ang China. Mali yun. Kaya kinakalat ng mga DDS yung propaganda na yan ng secret deal daw ni Marcos sa US para magalit ang tao kay Marcos. Tayo hindi natin pinagtatanggol si Marcos, pero wag na tayong maniwala basta-basta sa mga fake news ng mga DDS nila Roque. Kasi kapag naniwala tayo sa kanila, magagalit tayo sa China, ay kay Marcos, magagalit tayo sa US, kanino tayo kakampi ngayon? Sa China. Kaya wag tayong papasok sa mga ganyang narratives. Hindi totoo yan. Fake news yan at disinformation. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, sana po itong ating paglilinaw ngayon ay nakatulong para mas lalo nating maunawaan anong dapat nating gawin, anong dapat nating paniwalaan at ano ang hindi natin dapat paniwalaan. Ang hindi natin pa dapat paniwalaan, itong kinakalat nila Roque at ng mga DDS na mga maka-China. Okay mga kabunyog, mga kababayan, mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.